Hi, good morning. Okay. So once again, welcome to my channel, guys. Ito po ang Ate Glo's Tutorial Services. Okay. So Gloria Alvarez Orillo po sa YouTube. Okay. So now, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa patuloy na nanonood ng mga vlogs ko. At doon po sa mga estudyante na nahihirapan sa inyong mga module, ito po yung dahilan. This is the reason why I do these vlogs para po sa inyo. Okay? For these vlogs to be of help doon sa mga nahihirapan, no? Sa kanilang module, sa kanilang worksheet in Math, in English. Actually, in any subject sana. It just happened lang na kulang ang oras na Ate Glo kasi may mga online services tayo, no? Online tutorial services. But just the same, patuloy nating igagawin ang mga vlogs na ito para makatulong sa inyo, especially sa mga estudyante nakikita kong talagang nahihirapan on how are they going to solve their worksheets, especially sa mga anak ko din, no? Just happen lang talagang, alam mo, we have to combine the work as well as yung ating pagbablog, okay? So, nawa po ay patuloy na makatulong sa inyo ang mga pagbablogs na ito ni Ate Glo, okay? So, ngayon, start tayo sa panibagong lesson natin na which is very interesting, no? Very interesting, mga bata. Ginagawa ko talagang mabagal ito, ginagawa ko talagang what you call this, as much as possible, we make it what you call this, yung bang kung makikita ninyo, inaano natin per point na very different to the approach of the teachers in the school. Kasi ang tinitingnan natin, ako bilang ina, kung paano maiintindihan ng bata yung lecture doon sa kanilang worksheet. Hindi naman kasi po pwedeng pagkakita lang ng worksheet, piliin ka agad, no? What you call this, alam ka agad ang sagot. We do understand naman na it is really hard, no? It is really hard for them to understand. That is why we really scrutinize everything, no? Kumbaga makikita ninyo, talagang inaano ni Ate Glo, yung bang sinihimay natin, no? Kasi this vlog is for you children, okay? So nawa, patuloy na makatulong ito sa inyo, ha? Okay, maraming salamat for all the supports that I'm getting from you. Okay, so punta tayo sa lesson. Okay, so we're just going to adjust yung camera natin, no? Para maging mas malinaw sa inyo, maging focus sa inyo. Okay, so ngayon, sa nakita ko dun sa lesson, lalo na dun kay Ella. Si Ella kahapon ko nahirapan no? Okay, so eto yan. Meron kayo dun sa lesson ninyo, no? Alam mo, nakalagay dyan, 3 over 5, okay, plus 2 over 5. Okay, so paano ngayon ang gagawin dyan? So, since it is addition, no? So, malinaw naman. Pwede naman kasi na nakaganito yan, 3 over 5 plus 2 over 5, okay? So, whatever yung arrangement niya, no? Kasi ito, pwede kasi ito na, ayan, pag ganyan. 3, dito, 3 plus 2 is 5 over 5. Diba? Pag ganyan, no? Ngayon, kung ito naman, ang arrangement na naman is pahiga, pwede rin. 3 plus 2 is 5. Okay, the denominator is the same. So, yan na yan. 5 over 5. Or, ang simplified version niya is 1. Okay, so yun yun. Kanya, ito naman, 5 over 5 or 1. So, it's still the same, no? Whether ang ayos niya ay patayo or itong ayos niya ay pahiga. Okay, pareho yan, ha? Okay, so isa pa. Let's say, halimbawa, tandaan ninyo, basta magkapareho ang inyong denominator. Let's say, halimbawa, meron kayong 4 over 10. Okay? Tapos dito, meron kayo dito 6 over 10. O yun, so simple. I-add nyo lang siya. 4 plus 6 is equals to 10 over 10 or 1. So, yun yun, ha? Okay, next. Basta tandaan niyo, pag magkapareho silang ganyan, that is considered as 1. Bakit? Kasi sa ganito yan, no? Tingnan nyo, ha? Let's say, limbawa ito. Okay, so this is 1, 2, 3, 4. Dadagdagan niya ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ilan na ngayon ang may kulay? 10. Ilan sila lahat? 10. Okay, so ilan na sila ngayon? Makikita ninyo, buo siya. So, 10 over 10 is equals to 1. Okay. Ngayon, may nakita ko doon. Combination na yun no? Let's say, limbawa naman, Ate Glo. Meron siya doon ng, palagay natin ng 5
over 10. Gawin natin itong 12. 5 over 12. Okay? Plus, meron siya doong 7, no? Kung palagay mo ng 7 over 12. Okay. So, yun pa rin yun. 5 plus 7 is equals to 12 over 12 or 1. Okay. Ngayon, let's say, limbawa, meron siya ditong 3 over 3 plus, ano nga ba yun? Nakalimutan ko eh. Plus, 5 over 6. Okay, so tingnan natin to, ha? Kung let's say meron kayong ganito, magkaiba yan, di ba? 3 over 3 plus 5 over 6. Okay, so paano ngayon ang gagawin natin? Pwede natin ngayon yung itayo. So, 3 over 3 plus 5 over 6. So, paano ngayon ang gagawin natin yan, Ate Glo? Magkaiba ang denominator niyan, di ba? Okay, so ngayon, yun yung sinasabi natin. Find the LCD muna kayo. Okay, paano ninyo nga gagawin yung sa LCD? Okay, tanggalin ko muna ito sa ibabaw, ha? Okay, so ngayon, ito na yung problem natin. Okay, taas ko dito para mas malinaw sa inyo. 3 over 3 plus 5 over 6. Okay, dito ninyo ngayon mas magandang gamitin yung patayo, no? Kasi pagka ganito, medyo mahirap yung pahiga, no? Okay, so i-rephrase natin, ha? Baguhin natin. O, yan pa rin yan, di ba? 3 over 3 plus 5 over 6. Okay. So, ngayon, paano ngayon ang gagawin natin? Teka, may nalagay lang ako dito kasi meron lang ako naalala eh. Okay. So, 3 over 3 plus 5 over 6. Tingnan natin ngayon, kailangan magiging magkapareho muna yung kanilang ilalim. So, ang ilalim natin ay 3 at saka itong 6. Okay, so yan yan, di ba? So, ang gawin nyo ngayon, skip counting kayo. 3, 6, 9, 12. Dito naman, 6, 12. So, from here, makita nyo, pareho sila sa 12. Dito, pareho rin sila sa 6. So, ngayon, you have to get alin yung mas mababa. Okay, so, kunin natin ng 6. O, ayan na. Meron tayong 6. Follow tayo ngayon dito. Ito ngayon yung next step niyo. Yan yung number 1 na. Ito ngayon yung next step nyo. 6 divide by 3 is equals to 2. Dito naman, 6 divide by 6 is equals to 1. Okay, dahil tapos na kayo dito. Meron pa kayong numerator. Dito kayo ngayon magta-times. Okay, 2 times numerator is equals to 6. This is 1, no? 6 divided by 6 is 1 times 5. Okay, so pansin nyo ito yung numerator naman ngayon. Ito yung 3, ito yung 5, ha? 1 times 5 is 5. Okay, so itong 6 na to, ilagay nyo ngayon dito. Itong 5 na ito, yun ngayon yung ilagay nyo dito. Kuha nyo, ha? Okay, so dahil yan ay plus, ito nakita nyo, di ba? Nakalagay dito, plus. Ipag-plus nyo ngayon itong 6 at saka itong 5. Okay, so ipag-plus natin to ngayon. 6 plus 5 is 11. Okay? So, ngayon, ang sagot natin ay 11 over 6. Okay, so paano yan ngayon, Ate Glo? Ang sabi doon, simplify. So, how are you going to simplify this one? Ang 11 over 6, i-divide ninyo. 11 divide by 6. Okay. Sa 11, ilan ng 6? So, sabi natin, 6, 12. Okay, so isa lang. Di ba? Okay, so 1. 1 times 6 is equals to 6. Bawas. 11 bawasan ng 6 ay 5. Okay, so ito na ngayon ang sagot ninyo. Or, ito na. Itong 1 na ito. Dahil ang 6 niya ay denominator. Ang denominator niya ay 6, kaya 6 din yung ilalim niyo. Ito ngayon, dito nyo ilalagay sa taas. Ayan. O, so malinaw Ito yung inyong buo. Ito yung denominator dito. Ito yung remainder. And then, ito yung inyong denominator. Okay, so ganun yun. Ha? So, ibig sabihin, ng 11 over 6 pala, ang 11 over 6 pala is equals to 1 and 5 over 6. Okay, nakuha niyo. Okay, another one, ha? Another one. Ganyan ninyo sasagutan yung inyong module. Okay, so, no matter what number would be given to you, okay, stick lang kayo doon sa formula na kailangan babaguhin nyo muna. Okay? So, let's say, limbawa, this is now 8 over 30. Yan. Kaya natin ang number, ha? Sige na. 8 over 30.
Tapos, dito naman ay meron kayong plus 3 over, ilagay natin halimbawa ng 6. Okay? So, this is 8 over 30 plus 3 over 6. Okay, so malaki Ate Glo. Okay, ngayon magkaiba sila. Ano ngayon, sa tingin ninyo, yung pwede sa 30 na pwede sa 6? Okay, mag-LCD tayo ngayon. So, we have here 30, 60, 90. Okay, so yun yun, di ba? Dito naman, 6, 12, 18, 24, 30. Okay, so since pwede naman pala ang 30, pinakamababa sa kanila, ito na yung gamitin natin. Ha? Okay, sa 6 pwede ang 30 pwede sa 6. Okay, gamitin na natin ngayon itong 30. Okay? So, yan. Okay na, pareho na yung denominator nila, di ba? Okay, good na kayo doon. The next step would be, eto na, 30, i-divide ninyo sa 30. Ito naman, 30 divide by 60. Divide by 6, sorry. Okay, so kunin muna natin yan. Tapos, meron kayo dyan times sa susunod. Ano yung ita-times natin, Ate Glo? Pagkatapos nyo mag-divide dito, i-times nyo yung numerator. Times 8. Dito naman, times 6. Okay, so maliwanag ha? Okay, so ito yung inyong denominator, 30. Ito yung inyong numerator. Ayun o, divide by 8. Ay, ito pala, divide by 3 pala. Ay, times 3 pala, sorry. Okay. Okay? Equals blank. Equals blank. Okay, so tingnan natin. Sabi natin, 30 divide by 30. 30 divide by 30 is 1. Times 8. Ayan, dito. 1. Tapos times 8 is equals to 8. 1 times 8 is equals to 8. Okay, so ganun yun, makukuha yun, ha? Ito ngayon, ito yung ilalagay nyo dito. Okay, so yun na. Ito ngayon, 30 divide by 6 is equals to 5. Lagay ko lang dito yung 5, ha? Okay, so sabi niya, 30 divide by 6 is equals to 5. Meron kayo ngayon 3. 5 times, okay? 5 times 3, ayun o. 5 times 3 is equals to 15. 5 times 3 is equals to 15. Itong 15 na ito, yun yung ilalagay nyo ngayon dito. Okay, so nakuha nyo? Diba? Okay, so yan na yan, diba? Kapag ka nagkaganyan na, okay, tanggalin ko muna to ha, para hindi kayo malito, baka biglang mabago yung number ninyo. Okay, so ito na yan. So sabi niya dito, add. O, ito yon. So itong dalawa na to, pwede nyo i-add. Ito yung i-add nyo, itong 8 at saka itong 15. Ayun na yun, di ba? So 8 plus 5 is 13, carry 1, 23. Okay, so lagay natin yun dito. 23 over 30. Yan. Okay, tingnan natin ngayon. Ang 23 over 30, ang 23 ba, meron bang number na pwede nating gamitin para ma-divide sa 2? Wala eh. Kasi, ang 23 is a prime number. Subukan natin. Pakita natin sa inyo. I-divide natin ang 23 sa 2. Hindi pwede kasi merong remainder. So, ibig sabihin, ang 30 pwede nyo i-divide sa 2. Pero ang 23 hindi. Okay? So, hindi po pwede. So, ibig sabihin, eto na siya. Yan na yung pinaka-final answer nyo. Okay? So, tapos sunod, tingnan natin itong isa pa. Okay? Ay guys, putulin ko muna dito ha. Okay, so gusto ko na naman pasalamat sa inyo para sa vlog na ito.